Blessed evening with God, brothers and sisters in Christ. We would like to extend our greetings and gratitude to all of you who have been joining us since the beginning of this series. Yes, and we are glad to welcome you all to the fifth night of this Paral Emphasis Week. We trust that you've been wonderfully inspired by the comprehensive presentations brought to us nightly by God's humble servants. That's true, and it's indeed a blessing to gain knowledge and be reminded of our sacred roles individually and as a church in the community. And tonight, we will be dwelling on a very important topic, that is, on One Humanity, a human relations statement addressing racism, casteism, tribalism, and ethnocentrism with Brother Jerry Sumagang, Paral representative of Negros Oriental Siquijor Mission. Yes, and it is again and always our prayer that the Lord will use His servant and His words to empower us and make us better people, preparing us for a better world to come. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Maayong adlaw, mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Una sa tanan, nagapasalamat kong dako sa team nga kini nga programa na himo. Nagapasalamat kong dako ni Japet Sumagang, kauban ni Jerome Sumagang Kasil, nga mao ang nagahimo niini nga program, kauban pod ni Mrs. Lalaine Sumagang, nga mao ang ato ang makeup artist at the same time our critic. Nagapasalamat sa nako sa ato ang iglesia dinhi, pinakabag-o nga distrito dinhi sa Negros Oriental Siquijor Mission. Kining distrituha, District number 17, with kana nga naatay Central Church, Candabok Seventh-day Adventist Central Church, ilalom sa kamanduan ni Brother Jonathan Numre. Karong adlaw, ang uluhan sa ato ang mensahe, mao nga one humanity, usara ang katawhan. Usa kini ka statement, a human relations statement addressing racism, casteism, tribalism, and ethnocentrism. Nga diin ang Seventh-day Adventist Church adunay hugot nga gibarugan batok niini. Sumala pa sa sinugdanan, ang tawo gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Genesis 1:27 nagaingon, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. Ang nakalami ani mga kaigsuunan, the crowning act of God's creation, human sa pagbuhat sa kalibutan, hitsas na tanan, niya na ang dagat, niya na ang yuta, niya na'y kahayag, niya na'y bulan, niya na'y adlaw, niya na'y mga kahoy, niya na'y mga langgam, niya na'y mga isda. Human niya na ang Diyos nagabuhat og tawo sumala sa iyang dagway. Iya kinagipahaluna didto sa garden sa Eden. That is the perfect man, the crowning act, pinaka the best, pinakagwapo sa iyang creation. Iya giumol ang tawo sumala sa iyang dagway. Apan ang nahitabo mao
The ones molded in God's image. Ang molde, ang dibuho sa dagway sa Diyos. Nasala. It was fractured in sin. Sin entered. Ang sala, misulod sa kalibutan. Hinungdan, nga aduna kita'y daghan nga weaknesses, aduna kita'y daghan nga tendensiya sa pagpakasala. Niya din usa ka example mga kaigsuunan sa dili parehas nga pagtratar sa mga katawhan sa sosyedad. Niya din example, caste system sa India. Di na sa imabaw, atong makita din ang Brahmins. Kanang Brahmins, mga kaigsunan, mao ka na sila, kung puso ka na sa mga tao, sa mga pare, naaga, buhat, ga trabaho, ga serbisyo sa templo. Og niya ang tanang mga tao, naaga, lantaw sa mga pare nga nagaserbisyo dina sa templo. Kauban po din ang mga academics, ang mga naa sa universidad, naa sa eskwelahan, ang mga Indians, adunay taas kaay mga paglantaw kanila. Sunod ni ana, ubos ni ana, mo ang Kshatriyas. Kining Kshatriyas mga kaigsuunan, sumala pa dinhi. Nga kung puso kini sa mga tao, sa mga rulers, administrators, o mga warriors, mga sundalo. So, second class kini nga level sa mga tao sa sosyedad dito sa India. So, mauni ang strata sa sosyedad dito sa India mga kaigsunan. Sunod ni ana po, ubos ni ana ikatulo. Mao ang basyas. Kini basyas. Mga artisans na kini, mga pintor, mga artists kini sila, mga tradesmen, mga negosyante kini sila, mga farmers, onya mga merchants. Mao kini ang ikatulo nga mga strata sa sosyedad dito sa ilahang lugar. Unya dito po, human niya pag-iubos-ubos nga klase sa tao dito sa India mga kaigsunan. Kining Srudas, kining Shudras, mao kini ang mga manual laborers. Mao kini ang naadi na makita nato sa pantalan tiglukdo sa mga sako. Mao kini makita nato din sa mga bodega nga diin tig-arrange sa mga goods. Mao kini mga tawo nga diin naa makita nato gabuhat sa construction. Onya, naa pag kinaubsan sa katilingban. Kining gitawag nga Dalits. Kining Dalits, gitawag ganit nila ng untouchables. Mga tao nga walay kwenta. Mga tao nga di na wa nay ihap, wa nay kwenta sa katilingban. Mga tao nga diin, ang mga diader sa taas, nagalantaw nga naa sila sa kinaubsan. Kini mga tawhana, gitawag kini sila, ang trabaho nila, mao kini mga street cleaners. Mao kini mga tawhana ang mga basurero. Mao kini ang nagatapok sa mga basura aron ilabay dito sa dumping site mga kaigsuonan. Apan ang Adventista lahi o gibarugan mga kaigsuonan. Kay nganuman, ma-street cleaners ka, ma-basurero baka ka, ma-pastor baka ka, negosyante baka ka, ma-scientist baka ka, ma-doktor baka ka, pariha ra gihapon kitang tanan sa atubangan sa Dios. Dugangan nato, bisan pa ang Amerika mga kaigsuunan. They have this racial segregation in the United States. They have this residential resignation. They have this housing segregation. They have this American ghettos mga kaigsuunan. Usahay uban nga mga puti, dili ganahan nga hitapdan og itom. Naasimbahan, lahi ang itom, lahi ang puti. Manarmaho ta na ay gitawag nga racial discrimination. Pinalabi ang puti. Tungod kay lahi og kulor ang imuhang panit. We have this, bisan pa sa ato ang lugar dinhi. We have even this colonial mentality. Tungod kay nahilalom kita sa Espanya, nahilalom kita sa Amerika, nahilalom kita sa Hapon,
sulod sa pila ka mga tuig. Ngani, ang atong panglantaw nila, taas kayo ta. Ang panglantaw nila nato, mga nitibor ta din hining lugar. Apan, bisan pa ako, how I wish, nga maupod akong apelido. Kanang in-Amerikano nga apelido, or Espanyol nga apelido, mga Dilapinya, mga unsa pa din nga mga apelido, nga lami kay patalinghugan. Apan, Bisaya, manggunay akong apelido. Pero sa gihapon, pasalamat ang dako, nga kitang tanan gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Nagaingon din racism is a belief that people of some races are inferior to others. So mo ni galantaw ta nga lahi og rasa ang tao. Nga kining puti mas labaw sa itom. Kining brown mas labaw sa uban ulo. Apan, dili kini mao. Someone who believes that their race makes them better, more intelligent, more moral, etc. Given the same environment and the same opportunity. The white and the black, the white and the brown, parihara na og resulta. Parihara na og abilidad. Ang nakadiferensya lang, kulang lang ta sa oportunidad. Kulang lang ta sa saktong support system. Apan kung hatagan kini sila, we are all the same. Parihara tag utok, parihara ta og abilidad. O labi na sa atubangan sa Dios kitang tanan parihara. Seventh-day Adventists are committed to the unchanging biblical truth. Why pag-usab? Which reveal that human beings are made in the image of God. Mao ni nakagwapo mga ikaigsuon. Nga kita ato kining gimintinar, ato kining gihangop, ato kining gidawat, ato kining gihalog, nga kamatuuran nga ang tao gibuhat sumala sa dagway sa Dios o kitang tanan pariha sa iyahang atubangan. Gagmay pa may mga bata. We used to sing in the children's division, Jesus loves the little children, brown and yellow and black and white. Jesus loves the little children of the world. How I wish kini nga pagbati, kini nga linya, kini nga kalantahon, mao kini ang kalantahon sa tanan. Nga ang Dios nahigugma kanatong tanan. Whatever the color is, ang Dios nagahigugma kanato. Statements and Guidelines of the Seventh-day Adventist Church, page 79, nagaingon. Pastors are being asked to use their pulpits to proclaim the gospel of peace, ethnicity, nationality, gender, and religion, and promotes peaceful human relations between individuals, groups, and nations. Adventista, guidelines nato mga kaigsuunan. Nagahangyo nga kita mga pastor, kita tanan nga nagaminsahe, atong iwali sa tibuok kalibutan nga ang tao usara. Nga kita tanan gibuhat sumala sa dagway sa Dios o kita tanan usara parihara sa iyahang atubangan. We maintain our allegiance to the biblical principles of equality. Parihara ta, malalaking, mabayig, maputi, maitong, whatever our color, whatever our descendants. Manitibo ba, taga-bukid ba ka o taga-syudad, parihara kita sa atubangan sa Diyos. In the face of historic and continuing attempts to use skin color, place of origin, caste, or perceived lineage as a pretext for oppressive and dominating behavior. Sumala pa din hinagingon. Seventh-day Adventists are global, are members of diverse,
global church and are committed to being agents of peace and reconciliation to society. Sa 22 milyones ka Adventista nga nagalibot sa tibuok kalibutan, halos na ng nasod sa tibuok kalibutan adunay Adventista. Taga-Iraq baka ka, taga-Afghanistan baka ka, taga-Syria baka ka, taga-Pilipinas baka ka. Whatever your place of origin, pariha ra kita tanan sa atubangan sa Ginoo. We maintain mauna nga ang Adventista sa Septimo Dia. Bisan kinsa ang niya sa sulod sa simbahan. Kitang tanan mga kahiusa sa pagsimba o sa pagdayeg sa ngalan sa Dios sa adlaw ipapahulay. Tungod kay kita atong gimintinar, atong gidawat kining pagtulunan nga ang tawo usara sa atubangan sa Dios. God is love. This is the most essential Adventist conviction. Si Mrs. White sa Conflict of the Ages series, mga kaigsuunan. Sa 5 ka libro niya nga gihimo sa Conflict of the Ages series, gasugod kini sa libro nga Steps to Christ. Unya kung nablihan ato ang una nga panid sa Steps to Christ. Permiro nga sentence nga mabasa nato dinha, God is love. Makita kini sa nature, makita kini sa ato ang palibot nga ang Dios gugma. O gisundan kini sa libro niyang Patriarchs and Prophets. Dayon gisundan sa libro na sa niya nga Prophets and Kings. Dayon gisundan sa kini sa libro nga The Desire of Ages, nga diin nagahulagway sa dakong gugma ni Jesus sa pag-ani ning kalibutan o sa gibuhat ni Jesus sa pagpakamatay didto sa Kalbaryo sa krus para lamang kita maluwas gikan sa atong pagkasala. Dayon sa katapusan ang libro nga The Great Controversy, human sa kasalanan, human sa kasamok, naa mabasa nato nagaingon din ha, God is love. Love, agape. Nagaingon din nga suhito. It is not a sociological thing that changes with time. Dili kini mga kaigsunan uso. Dili kini galunot sa kahimtang, sa kainiya, sa palibot. It is not psychological. Dili kini huna-huna lang. The expression of feeling and emotion. Tiyali ang gugma, imuha ka ng pagbati. Dili ra ka na siya. It is not sexual attraction. Nga din, mutaog o punas. Nga din, naibog tungod kay gwapa kayo, apan pagkunot, pagkatigulang na, nawala na sad ang gugma. Love is not even about religion. It is not a dogma or ideology. Rather, love is the essential fiber of the community of being. Apan, ang gugma, mao kini ang lanot nga nagabugkos ka nato nga mausa kita ning katilingbana. Una-una mga kaigsunan, kung walay gugma sa tuang palibot, walay gugma sa tuang barangay, walay gugma sa tuang lungsod, walay gugma sa tuang nasod, walay moralidad, there will be chaos. Way hinungdan ang balaod. Apan, tungod kay niya kitay part of our moral fiber. Kining gugma nga nagabugkos, nagausa ka nato, mga kaigsunan. Perting lamia. God is love. Nagaingon ang balaang kasulatan, sumala pa sa ng Juan 4, versikulo 8. Sumala pa sa usa ka bantugan nga doktor sa Washington Adventist University. Dr. Olive Hemmings. Mihatag siya kahulugan sa gugma. Maingon siya, love is justice. Righteousness actually means justice.
Nagaingon ang balaang kasulatan, seek ye first the kingdom of God and God's justice, God's righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His justice, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His love and His justice, and all these things shall be added unto you. Sumala pas Matthew City, versikulo 12. And everything do to others as you would have them do to you. Kung ano sa'y gustong himuon nimo, buhata po na sa uban mga kaigsuonan. That is the totality of any valid religious profession, Jesus says. Love for God is the same as love for others. We used to sing, I love thee, and thou dost know. But the same people, mara po ni mga katawhana, mara po ni membruha sa iglesia, who would not allow certain people to sit beside them because they look different or do not conform to the dress code. Di halay mo pasiplat kita, mulantaw kita gikan sa limpulos, paingon sa lapalapa, nening bag-o na itong membro. Nening tapad na ito, nga lahi man po sininaan sa adlaw nga igpapahulay, mga kaigsunan. To believe is to love. Sumala pa sa Juan 3:16, ang Diyos gugma. It signals an invitation to enter into the life of the Messiah. Nagaingon din si Jesus gilansang sa krus. Jesus was executed because he criticizes his own religious tradition and interpreted Scripture in ways that were life-affirming. Giupod ni Jesus. Lahi ang panglantaw ni Jesus sa panglantaw sa mga parisyo o mga eskriba. They wanted him to preach and uphold the letter of the law. Gusto sa mga parisyo o mga eskriba, ngay wali din sa sinaguga. Unsa ang sulod, unsa ang unod sa balaod. They wanted him to preach ug unsaon pagtratar, unsaon paghangop ang adlaw nga igpapahulay. Apan si Jesus sa adlaw Sabado, sa iyan akong gugma, giayo ang mga masakiton. How to treat the women? Usa na nakaadlaw. Adunay usa ka babaye nga hindakpan, usa ka babaye nga bigaon. Gidala sa atubangan ni Jesus. Nangutana ang mga eskriba ug mga parisyo. Unsaon kining babaye nga nakit-an nga nanapaw? Apan si Jesus mihilom pagdungo. Misulat siya sa iyang tudlo sa imabaw sa balas. Maingon si Jesus, kinsa kadtong wala kasala, mo'y muuna pagbato. What a love! Usa ka na kong gugma. Ang babae wala ko dinara ni Jesus. Ang babae maingon si Jesus, batuan ninyo. Apan maingon si Jesus, go and sin no more. Perting lamia, mga kaigsunan. The lepers, ang mga sanglahon, maingon si Jesus, pahawa kamo. Ariya kamo, kay manakon kamo. Apan gigunita ni Jesus sa mga sanglahon, o giyang ipangayo. What a love, mga kaigsunan. The eunuchs, giyon sa pagtratar ni Jesus ang mga eunuko. But he chose love. That is the faithfulness of Jesus. Mga kaigsunan, dito sa krus, ang yuta, mga kaigsunan, patag, mga kaigsunan, nga pasabot, naway pinalabi, sige no Jesus, mga kaigsunan. Dito sa krus, maitom, mapula, maputi, ma-brown, ma-yellow, whatever you raise, mga kaigsunan, kitang tanan, giduphan ni Jesus dito sa Kalbaryo sa krus, aron kitang tanan, masapupo sa iyahang kiliran.
Apan, ni apoy uban kanato. There are those among us who want to separate the wheat from the tares. Uban kanato, gusto yun, nga budlayon, kana mga budlayon, kay nakasamo. Dili pa muna kay muslan, dili muna makaon, kana mga budlayon, ariya kana, mao kana, ang atong mentality. Dinhi sa iglesia. Apan si Jesus, nagaingon, ayaw. Atong hulaton ang panahon. Atong gusto. We want to seek out the non-compliant so that we can become uniform body of conformers waiting for Jesus to come. Gusto na to nga mga parihan kita nga nagasunod sa balaang kasulatan, gasunod sa lagda, gasunod sa atuang tanan nga mga statement. Gapaabot sa pagbalik ni Jesus. Wait, mga kaigsuonan. Maghulat kita. Dili na ato ang trabaho igsuon sa pagpanghuwis. Atong hulaton si Ginoong Hesus. In Christ, there is no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female. Galatians 3 verse 28. Nagayon din na igsuon. Ngaway, Hudyo, walay hintil, walay slave, walay libre, walay lalaki, walay babae. Usahay uban mga lalaki, maingon, mas labaw yung sa mga babae. Nga naman, kaya di niya mas piling ng madam o walay edam. Di po mas piling ng woman kung walay man. So labaw yun ng lalaki. Dili yun mas piling po ng female o walay male. Dili po mas piling ng she o walay he. Dayon, mayon kita, tanawa ng Mrs. Di ba, na ako'y Mr. Dayon bisan ganit sa atong pag-ampo, mayon ta, amen. Di yun, a woman. Sa ato pa, labaw ng lalaki. Apan sa tubangan sa Diyos, mga ikaigsunan, ang Diyos pariha kita. Gibuhat kita, sumala sa iyang dagway. Whatever, mabuktod baka na siya, mainano baka na siya, mataas nga tao baka na, magwampo nga tao baka, matampok, maniwang, whatever ang dagway sa tao tungod sa sala na usab ang ato ang kahimtang mga kaigsunan, pariha na kitang tanan sa atubangan sa Diyos. Tungod kay ang Diyos, gugma mga kaigsunan. Love is enough. Igo na ng pagigugma nato sa ato ang kauban. Igo na ng pagigugma nato sa kauban nato sa ato ang simbahan. Igo na ng pagigugma sa atong bana o asawa. Igo na ng pagigugma sa atong mga kabataan. Igo na napahigugma nato sa atong panimalay. Igo na napahigugma sa atong mga silingan. Igo na napahigugma sa ato ang komunidad. Tungod kay ang Diyos, gugma. Prophecy will come to an end. Ang pagsulti o mga pinulungan nga lahi, matapos, adunay pagkatapos. Ang kaalam, adunay pagkatapos. Apan ang gugma, walay pagkatapos. Faith, hope, pagtuo, paglaom, mawad ang daritang esperansa, mawad ang kita paglaom sa tuwang kinabuhi. Apan, ni ang gihapoy pinakadako nga nagapadayon mao ang gugma. Usa ka istorya, nagatapan ang ilahang baon. Si John o si Joshua. For 40 years, nilang panggibaon mga igsoon. Gatapan sila. How they love each other. Tungod kay makita nato sa ilahang disposisyon, si John, kung magbuba ang iyang traktor niya, si Joshua willing offer John, gamitan pa kong traktor. Aron sa inyo na, kanang imuhang gidaro mahuman. Perting lami ang igsoon. Si Joshua, makulangan ng binhi. John is willing to offer. Niya ibinhi Joshua. Aron sa inyo anak, mahinsas, makumplito ang imong baon. Unsay mga kakulangan, unsay mga kinahanglanon, niya defil each other mga kaigsunan. Apan, usa na kapanahon. There was a bitter exchange mga kaigsunan. Ano na pakigbingkil nilang duha?
Hinungdan nga di nagasingitan, nagakasumpaki ang duha. Dayon, gisundan kadto mga kaigsuunan o pila ka semana nga kahilom. Ibalo mo gaunsa mga kaigsuunan? Gamukol ang duha. Di na magkit-anay, di na magatubangay, di na maghulmanay si John o si Joshua. Usa na anak kabuntag. Adunay usa ka tawo nga may tuktok sa ganghaan ni John. Hello, good morning, sir. Gusto ko magtrabaho pila ka adlaw lamang dinis sa inyo ang lugar tungod kay kinahanglan ako kwarta. Anya si John, iya kining entertain ang maong karpentero nga dala og karaan nga kahon. Mayon si John, okay, ako kahatagan trabaho. Nakita nimo dinha sa atbang. Kana ninang lunaa. Kana lunaa o kanang balay. Ako kanang suon Joshua. Apa nagakabingkil kami. Huna-una anak. Unsa niya abot sa iyang ulo. May si mana. Di na may linaw din ha kaliwala na mo. May kuha sa siyang bulldozer, mga kaigsunan. Gibuldos ka na. O karon, naanay nga linaw, naanay creek, naanay stream, taliwala na mo. Anya mga kaigsunan, mayon si John, magahimo ka carpenter, o usa ka pinsa, 8 feet high, aron sa inyo niya na, dili na nako makita ang nawong sa akong igsoon nga si Joshua. Dayon din ako kakita sa iyahang luna dinha. Giplastar tanan, niya ikahoy, niya lansang, niya tanang galamiton. And then John, may anto sa siyudad, pahuwas siya sa iyahang kagalinon. Timok adlaw mga kaigsunan. Ang karpentero mo sukod, mo gabas, mo lansang. Pwede kumpati ang trabaho ang maong karpentero. Pagkahapon, isalungsong na, salot na ang adlaw, nihapot si John, gikan sa siyudad. And John, his jaw was dropped. May banganga si John. And then makita niya ang pinsa na plastar na tarong dili na kakita siya ni Joshua sa pikas. Ang iyang nakita, mga kaigsunan, hibalo mo unsa. It was a beautiful bridge ang gihimo. O niya, ipakapilang yun sa mawang panday, mawang barandilya. Ipakapilang duha ka riling, aron sa inyo niyana, ang mutabok, dili mahulog. And you know what happened, mga kaigsunan? Here comes Joshua. Paghihapon ni John, midagan si Joshua ni tabok sa mong bridge. John, maayo-maayo ka mga pagkatao. Bisang matuod sa ako ang pagkasuringil. Imong gihimuan ang tulay, aron sa inyo niyana, akong mga labang. And now, niya mga kaigsunan, John and Joshua was embracing each other sa dako nga kalipay. Unya ato makita sa lain nga bahin ang karpentero naghipo siya sa iyang mga gamit o mipasan siya sa iyang karaan nga kahon. Mayon si John, carpenter, wait, hulat isang kadali, kay daghan pa kong ipatrabaho. Apan mga kaigsunan ang karpentero without in haste, mayon siya, sorry, John, daghan pa ko nga tulay nga pagahimo. Kita mga kaigsunan, we love to build fences instead of bridges, mga kaigsunan. Gagmay ta mga Diyos-Diyos. We don't love our neighbor. We build walls. Bisan pa, na yung mga foreigner po, mahianay nato din they build walls, mga kaigsunan. They don't love us, mga kaigsunan. When Jesus comes, there will be no more walls. There will be no more east and west. Wala na norte o south, mga kaigsunan. There will be no more black and white. There will be no more right and wrong. There will be no more rich and poor. There will be no more ugly. There will be no more tall and short. There will be righteousness, justice, and love. I'm looking forward for that day. Nga din,
Sumala pa sa giingon ni Mrs. White, I just want to read the last page in her book, The Great Controversy, page 678, nagaingon. The great controversy was ended. Sin and sinners are no more. The entire universe is clean. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. From Him who created all, flow life and light and gladness throughout the realms of illimitable space. From the minutest atom to the greatest world, all things animate and inanimate, in their unshadowed beauty and perfect joy, declare that God is love. This is our Adventist conviction. Mga kaiso, I'm looking forward to the day nga diin kitang tanan makapuyo ang langit ng pulian. Nga diin kita magakaon sa bunga o dahon sa kahoy sa kinabuhi. Nga diin ang ato ang makasasala mawala na. Nga diin matambalan ang atong mga sakit. Malahi na ang kulor sa ato ang panig. Malahi na ang ato ang itason. Dili na ta putot. Dili na ta gayon o dagway. Tungod kay we will be eating the fruit of life. Perting kami ay so. I'm looking forward to that day. Nga diin kitang tanan mga kausa. Nga diin si Jesus magabutan kanato. And we will be all singing with joy and with love. Mga kausa kita diha sa iyang harian. Kitang tanan ang Diyos magapanalangin kanato karong adlaw. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Amen. Indeed, God's truth about human origins and equality as taught in the Bible is the wisest foundation for all human relationships. That's true. What a powerful message to keep in our hearts as we deal with one another as children of the living God. If you weren't able to watch the previous episodes, they are available on the Hope Channel Central Philippines and Central Philippine Union Conference Facebook pages. Yes, and we are once again inviting you to join us tomorrow night on a topic which we all need to be knowledgeable of. That is on religious liberty, evangelism, and proselytism with Mayor Norman Sabdao of East Visayan Conference. Should you have questions regarding the presentations or prayer requests you would like to share with us, you may send them to our hotline numbers, which can be seen on your screens. Thank you so much once again for joining us tonight, and may we all have a blessed night with the Lord.